Russell Westbrook, nabuhay ang career sa Nuggets, Dallas Mavericks unti-unti nang umaakyat sa West, at Harden na patawa kay Steph Curry na bunyag ang sinabi. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Ang guard ng Denver Nuggets na si Russell Westbrook ay gumawa ng kasaysayan sa NBA laban sa Memphis Grizzlies. Si Russell Westbrook, guard ng Denver Nuggets, ay isa sa pinakadakilang point guard sa kasaysayan ng NBA. Napabilang siya sa 75th anniversary team ng NBA at siguradong magiging unang ballot Hall of Famer kapag naging kwalipikado na siya. Patuloy na naglalaro sa mataas na antas, ginampanan ni Westbrook ang mahalagang papel bilang backup point guard ng Denver ngayong season. Mas napagkakatiwalaan siya kamakailan dahil sa pagkawala ni Nikola Jokic na hindi naglalaro dahil sa personal na dahilan. Dahil dito, na ipapakita ni Westbrook ang kanyang malawak na kakayahan sa laro. Bilang all-time leader sa NBA sa career triple-doubles, pumasok si Westbrook sa laro nitong Martes laban sa Memphis Grizzlies na may kabuuang 199 triple-doubles sa kanyang career. Sa kanyang ika-10 rebound sa fourth quarter laban sa Memphis, naging unang player si Westbrook sa kasaysayan ng NBA na umabot sa 200 triple-doubles. Ang kanyang ika-199 triple-doubles ay naitala noong nakaraang season kasama ang LA Clippers, kung saan nakamit niya ang unang 15-15-15 game sa kasaysayan ng prangkisa. Patuloy pa rin si Westbrook sa pagpapakita ng kanyang kakayahan at epekto sa laro. Naitala niya ang triple-double na ito mula sa bench, kaya nananatili rin siyang all-time leader sa triple-doubles bilang reserve player. Sa pagkawala ni Jokic na may average na triple-double ngayong season, nagawa ni Westbrook na punan ang maraming aspeto ng laro para sa Denver. Pumasok si Westbrook sa larong ito na may average na 10.7 points, 5.3 assists, 4.0 rebounds, and 1.3 steals in 24.2 minutes per game. Sa kabilang balita, ang Dallas Mavericks ay nagtala ng 1-1 record sa NBA Cup Group Play matapos ang kanilang dominanteng panalo. Pumasok ang Mavericks sa laban nitong Martes ng gabi laban sa New Orleans Pelicans sa NBA Cup na may 2 sunod na panalo, at maganda ang pagkakataon nilang makuha ang ikatlo laban sa isang Pelicans team na puno ng mga injury. Nagbalik si Luka Doncic sa aksyon nitong Martes. Sa wakas, nagkaroon ng magandang simula ang Mavericks na agad kumuha ng double-digit na lead sa loob ng 5 minuto ng first quarter. Pagkatapos ng 2 magkasunod na points ni Luka Doncic sa pagbubukas ng laro, napilitang gumamit ng zone defense ang Pelicans dahil sa kakulangan ng kanilang mga player. Ngunit laban sa mga playmakers tulad nina Kyrie Irving at Luka Doncic, hindi ito naging epektibo maliban sa bahagyang pagpapabagal sa laro. Dahil sa technical foul kay Doncic at isang late foul kay Irving, bahagyang nabawasan ang lead at nagtapos ang first half na pabor sa Mavericks. Sa ikalawang kalahati, patuloy ang dominasyon ng Mavericks. Nagkaroon si Kyrie Irving ng stretch sa dulo ng ikatlong quarter kung saan hindi siya makapagmintis mula sa 3-point line. Lumaki pa ang lead ng Dallas matapos ang transition layup ni Grimes. Sa ika-4 na quarter, sobrang laki na ng lead ng Dallas kaya naipasok ang mga bench players sa maagang bahagi. Walang naglaro ng higit sa 30 minuto para sa Mavericks at nagtapos ang laro sa panalo. Mahalaga ang point differential sa NBA Cup, kaya ang 41 point na panalo ay malaking bagay para sa kanilang standing. Nanguna si Luka Doncic para sa Mavericks na may 26 points, si Klay Thompson ay may 19 points mula sa malalaking 3-pointers, at si Kyrie Irving ay may 18 points and 7 assists habang nag-shoot ng 4 out of 5 from 3-point line. 7 sa mga player ng Mavs ang nagtapos na may double figures, ang kanilang ikalawang sunod na laro na ganito ang output. Ito rin ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos ang 4 na magkasunod na pagkatalo. Nag-shoot ang Dallas ng 14 out of 31 mula sa 3-point line at 20 out of 25 mula sa free throw line, isang magandang senyales matapos ang kanilang mga naging struggles ngayong season. Nanguna para sa Pelicans si Trey Murphy na may 19 points habang si Brandon Ingram ay nagtapos na may 17 points. Susunod na lalakbayin ng Dallas ang Denver para harapin ang Nuggets sa Biyernes. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa huling balita, ibinunyag ni James Harden ang sinabi ni Steph Curry sa makasaysayang yakapan. Si James Harden at ang Los Angeles Clippers ay nakuha ang kanilang ikalawang panalo ngayong season laban kina Steph Curry at ang Western Conference leading Golden State Warriors. Ipinapakita na kaya nilang makipagsabayan sa pinakamahusay sa NBA. Ang laro noong Lunes ay naging espesyal dahil ito ang unang pagkakataon na nagharap ang una at ikalawang pwesto sa all-time 3-pointers made list ng NBA.
Si Harden ay nalagpasan si Ray Allen para sa ikalawang pwesto sa all-time 3-point field goals made list sa tagumpay ng Clippers laban sa Utah Jazz nung linggo ng gabi. Isang gabi bago ang kanilang laban kontra kina Steph Curry at ang Warriors. Naipanalo ng Clippers ang laban sa pangunguna ni Norman Powell na nagtala ng 23 points, nagdagdag si Ivica Zubac ng 8 points, 17 rebounds, 4 assists, 2 steals and 1 block. Bago magsimula ang laro, nagkaroon ng sandali sina Stephen Curry at Harden sa center court. Sa harap ng scorer's table, may sinabi si Steph na may malaking ngiti at nagyakapan ang dalawa habang si Harden ay halatang masaya. Sinabi niya, "Finally it feel good, huh?" Kwento ni James Harden tungkol sa sinabi ni Steph Curry. Nakakuha si Harden ng 12 points, 6 rebounds, 16 assists, 2 steals and 2 blocks sa tagumpay ng Clippers. Nagtapos naman si Steph Curry na may 26 points, 7 rebounds and 6 assists sa pagkatalo ng Warriors. Pagkatapos ng laro, inamin ni Steph ang espesyal na sandali at ang kahalagahan ng pagharap sa isa sa pinakamahusay na 3-point shooters sa kasaysayan ng NBA. "Napaka-espesyal talaga," sabi ni Steph. "Alam kong ito marahil ay isang bagay na matagal na niyang inaasahan. Wala sa aming dalawa ang nag-isip na maaabot namin ito noong una kaming pumasok sa liga. Binigay lang namin ang lahat para sa laro at siya ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang karir. Napakarami naming naging laban, pero ang makitang nasa ikalawang pwesto na siya na nauuna sa dalawang mahusay na player na pareho naming iginagalang ay napaka-espesyal." Kahit may iniindang sakit sa nakaraang linggo, hindi naisip ni Harden na balewalain ang laban ng Clippers laban sa Jazz o Warriors. "Ang aming buong karir ay totoo," sabi ni Harden. "May malalim akong nararamdaman tungkol sa kanya. Alam mo, dahil sila ang madalas na nakakapanaig sa amin, sa mga prime years namin, noong talagang kompetitibo kami at may tunay na tsansa na makarating sa finals at manalo ng kampyonato. Meron silang dynasty, isa sa pinakadakilang dynasties na nakita ng basketball. Para sa akin, ang pagsubok na malampasan sila, iyong 3 o 4 na taong iyon, halos nakakainis dahil pakiramdam ko ginagawa ko na ang lahat, higit pa sa kaya ng karamihan. Hindi bilang individual, pero iyon ang sitwasyon. Pero makitang umusbong ang pagiging dakila sa aming mga karir. Sana ay maunawaan at ma-appreciate ito ng mga tunay na fans ng basketball." Pagkatapos ng laro noong Lunes, si Steph Curry ay may 3,788 3-pointers, habang si James Harden ay may 2,977 na 8-11 ang pagitan. Kapag natapos ang kanilang mga career, inaasahang mas tataas pa ang kanilang mga numero. Malamang na hindi na maabutan si Steph kung magpapatuloy siya sa kanyang kasalukuyang ritmo. "Elite talaga, elite," dagdag ni Harden. "Ang hirap ng mga shots namin, ang buong career ko mula sa Houston ay puro step backs at mahihirap na attempt, at siya mula sa mga pin down at kailangang gumawa ng sariling diskarte. Kaya syempre, ilang daan ang kalamangan niya, pero para sa akin na maging ikalawa ay hindi kapani-paniwala. Lalo na't pumasok kami sa parehong taon at naabot ang mga naabot namin ngayon." Sa ngayon, nasa ikatlong pwesto si Ray Allen na may 2,973 3-pointers. Pero malapit nang malagpasan siya ni Damian Lillard ng Milwaukee Bucks na may 2,639. 334 lamang ang kulang para maabutan si Allen. Ang Clippers at Warriors ay maghaharap pa ng 2 beses. Una sa December 27, 2024 at pangalawa sa huling araw ng regular season ng NBA, April 13, 2025. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.